Nako, Sauce Coffee. Tutunawin daw ang ice cream na creamline sa laban nila mamaya. Valdez, umalma. Grabe ating pag-usapan ang game. Akari Chargers, humanda na daw sa ganti ng Petrogas Angels. Akari Chargers import, tinawanan lamang ang Petrogas dahil napakalakas nito. Naku Galleries, kayang bigyan ng malas ang Cherry Tigo para matalo nila sa laban. Bigyan natin ng preview ang game at syempre prediction ano-anong team ang mananalo at matatalo ngayon. Well, iba pang volleyball updates na latest. U18 Alas Pilipinas, may laban ngayong araw. Anong oras at anong team ating pag-usapan? Dahil bigating team ang makakaharap nila. Nako, isa sa mga players ng Creamline na babash ngayon dahil sa Isnavera at walang paki sa fans. Mataray kaya? Sino kaya ito? Ating pag-uusapan at ibubunyag. At syempre other volleyball updates. Kaya tapusin nyo ang video dahil may mga pasabog tayo. And before that guys, please naman ay nakikiusap po ako. Pasubscribe dito sa bago kong channel na Philippines Volleyball TV. Isang subscribe lang guys, road to 1K subscribers. Maraming salamat! Well, ngayon nga guys ay unahin po muna natin na bigyan o ibigay ang schedule ngayong araw na maghaharap-harap. Unang tapatan Cherry Tigo vs Galleries 1:30 PM, susundan Akari Chargers vs Petrogas 4 PM at last game 6:30 PM Creamline vs Sauce Coffee. Venue Phil Oil Eco Oil Arena. Mapapanood sa One Sports Plus, meron din po sa Signal at Pilipinas Live apps at meron din po sa PBL.ph Live. Ngayon ay unahin po muna natin bigyan ng preview o explanation ang magaganap na laban na una. Ito nga ay ang Cherry Tigo versus Galleries. Ating pag-usapan na agad-agad. Well, prangkahin na natin. Medyo dihado dito ang Galleries Tower High Risers sa Cherry Tigo. Ngunit may chance naman kahit papano ang Galleries, lalong-lalo pa pareho hindi kalakasan ang kanilang import. Telling the truth na ang Cherry Tigo ay malalakas ang mga local players. Kaya naman medyo mahihirapan dito tiyak ang Galleries. Pwera na lamang kung mag-step up lalo ang kanilang import. Opensa, depensa at blockings, mas lamang ang Cherry Tigo sa Galleries kung ikukumpara natin o ibebase sa mga past games nila. Ganun pa man, mahirap mag-predict lalong-lalo pa bilog ang bola, kagaya na lamang sa naging laban ng Signal at PLDT. Hindi talaga. Malalaman kung sinong mananalo, lalong-lalo pa, syempre mga veterans player din ang nasa Galleries. Kahit kung ating nakikita ay dehado sila, lalong-lalo na sa laban nila sa Creamline, ngayon naman ay susubukan nila makabawi. Syempre, lahat may pagkakataon. Kaya good luck na lamang to both teams. Sa tingin nyo, anong mananalo? Cherry or Galleries? Samantalang next game naman ay ang isa rin sa inaabangan ng lahat, lalong-lalo pa pareho malakas ang team na ito. Ito ay ang Petrogas vs Akari Chargers na magtatapatan 4:30 PM ngayong October 23. Prangkahan tayo, 50-50 ang laban na ito dahil nga isa pa rito ay talagang pareho malakas ang kanilang mga import. Opensa, syempre pagiging versatile, mas lamang konti ang import ng Akari, kaya mag-running spike. Ngunit syempre, local players naman ng Petrogas ay talagang napakagagaling, kagaya ni Brock Van Sickle, MJ Phillips, Pablo at mga middles nito. Syempre pareho din dito sa Akari Chargers si Sharma, Domingo, Sultones at kung magpaglalaro pa si Laksina ay talagang mas effective. At syempre ang kanilang import at sa depensa naman si Hazareno. Kaya naman 50-50 ang laban na ito, excite panoorin. Kaya guys, sa tingin ninyo, kayanin kaya ng Akari Chargers ang Petrogas o di naman kaya baliktad? Kaya naman, i-comment nyo na yan. Samantalang, maghaharap din at alam ko napakarami nag-aaban ng laban na ito, ang last game, Sauce Coffee vs Creamline 6:30 PM ngayong araw, October 23. Well, kung ating titignan, malakas din ang import ng Sauce Coffee na kayang tapatan ang import ng Creamline. Kaya magiging maganda ang laban na ito at equal pagdating sa pagiging import ang pagbabasihan. Syempre, sa standings naman, still undefeated itong ngang Sauce Coffee. Lalong-lalo pa, pangalawa sila dito sa Creamline na may isang talo na. Ngunit talo lang ang Sauce pagdating sa point system. Maganda ang pinapakitang laro ngayon ng Creamline. Ganon din ang Sauce Coffee, kaya
50-50 ang ating masasabing prediksyon. Ngunit pagdating sa pangmalakasan experience, mas lamang ang CCS. Consistent din ang nilalaro ni Valdez ngayon, lalong-lalo pa ngayon na malakas ang kalaban nila ay kailangan na kailangan siya dahil hindi makapaglalaro si Gemma, katuwang ng import sa pagiging open spikers. Samantalang palitan naman at good luck na lamang kina Tots or Michelle Gumabaw kung sino nga ba ang gagamitin na first 6. At kitang-kita naman natin na very effective naman ang dalawa. Especially ngayon hindi daw masyado o walang masyadong laro si Tots. Siyempre hindi pa naman nag-iinit o talagang siyempre nag-a-adjust pa siya sa laro dahil matagal-tagal din hindi siya nakapaglaro. Maganda ang blockings, offense-defense ng both teams. Kaya naman siyempre tiyak na bibigyan tayo ng magandang laban. Kaya guys, excited na ba kayo sa bakbakan? Gagati versus Panaga, Gamit versus Minor, Valdez versus Gonzaga, dalawang import magsasagupaan at mga opposite spikers, tiyak maganda ang laro. Kaya guys, sino kaya ang mag-aagawan o makakakuha ng top rankings ngayon pagkatapos ng laro? Creamline kaya or Sauce Coffee? Kung baga ay i-comment nyo na yan sa baba. Samantalang ngayon naman ay ibibigay natin ang mga latest update sa volleyball dito sa Pilipinas. Samantalang ngayon ay kakapasok at latest pa, mainit-init pa, trending ngayon at pinag-uusapan hindi lamang sa YouTube, Facebook at TikTok na talaga namang pang-iisnab nitong si Dindin Lazaro Revilla nang pumunta sila sa Isabela sa meet and greet. Lahat ng players nga ay nakipag-heart sign sa isang fans ng Creamline na isa-isa nito ang players, ngunit si Dindin lamang ay hindi. Dahil dito samdamakmak na bash ang natanggap ni Dindin dahil napaka-arte daw at akala kung sino na daw. Nakapasok lang daw ng Creamline ngunit lumaki ang ulo. Well, talaga masasabi natin kahit noon pa sa interview sa kanya ay nagsalita siya about nga dito. Ayaw niya yung may kakontakt sa mga fans dahil hindi daw siya sanay. I-respect na lang po natin o i-respeto para naman sa ikabubuti ng lahat. May mga tao talagang ganyan. Gan pa man sa mga na-offend, syempre talaga namang hindi basta-basta mapapawi ang inis dito kay Dindin dahil syempre nandyan lang talaga ang mga fans para sumuporta sa mga players at pagbigyan naman sana. Kaya guys, anong sa inyo malibas ang ginawa nitong si Dindin? I-comment mo na yun sa baba. At other updates sa mga local players na talaga namang angat o mga top scorer ngayon na latest, ito nga ang mga nangungunang local players. Wala yan sa pictures ang dalawang powerhouse local players na si Davison at Brooke Van Sickle. Ngunit kung pure Pinoy nga, ito ang mga nangunguna. Nangunguna si Belen 48 points, Permentilla 44 points, Tubo 44 points, Valdez 42 points, at itong ngang si Robles 43 points. Congratulations! Samantalang pag-usapan naman natin ngayon ang paparating na laban dahil may laban ngayong araw, October 23, 2025, ang U18 o U19 Alas Pilipinas na ang game nga ay nagaganap ngayon sa bansang Bahrain sa 3rd Asian Youth Games 2025. Kaya syempre pasok nga itong ngang U18 Alas Pilipinas at syempre makakaharap nila ngayon sa quarterfinals ay ang bansang China. Magaganap ang laban nila ngayong Thursday 23, 9:30 PM Philippine time. Syempre sa Bahrain ito magaganap. Well, kung naghanap kayo ng live stream, nag-live po sa YouTube ang host country. Kaya naman syempre supportahan natin ang U18 Alas Pilipinas na future na magiging national team Alas Pilipinas. Diba nakaka-proud? Kaya good luck na lamang U18 Alas Pilipinas. Syempre ibigyan po natin ng reminder ang Alas Pilipinas na lalaban sa SEA Games 2025. Ito po ang full composition ng men's and women's at sana makapaglaro si Brian Bagunas sa Alas Men's at syempre ito nga si Alyssa Solomon sa women's division. Dahil as of now nga ang karamihan din na national team player ng Thailand ay nasa Japan din, naging import doon at syempre tiyak na uuwi yun kapag malapit na ang SEA Games. At kay Brian Bagunas naman ay talagang dati nakauwi siya kahit naging import siya noon, baka ulit mangyari. Kaya guys, nakaka-excite to lalo kung makapaglalaro ang dating Alas Pilipinas players na si Solomon
at Bagunas at baka syempre expect na magapudyum sana sila ngayon lalo kung kompleto sila. Kaya guys, excited na po kayo sa labanan at mga latest update, subscribe na yan dito sa new channel ko. Maraming salamat.